Nako, keeping food safe nga mga ka-MB, ano, ang rason kung bakit hot foods stay hot at cold foods stay cold dito sa Fact na Fact. Kumusta mga ka-MB? Have you eaten breakfast? This morning, let us dig into usapang pagkain. Have you ever wondered, bakit importante at kailangang i-keep ang mga mainit na pagkain na mainit at mga malamig na pagkain na malamig? With that, alamin natin sa Fact na Fact. Temperature is very important and essential sa mga pagkain para sa ating kaligtasan at kalusugan. Ang mainit na pagkain ay kadalasang mas masarap at may mas kaakit-akit na tekstura kapag hinahain sa tamang temperatura. Halimbawa, ang mga sopas at nilaga ay kasiyasiya kapag mainit. Tama? Kapag ang mainit na pagkain ay napabayaan in a room temperature, mabilis dumami ang bakterya. Hot foods should be kept at temperatures above 140 degrees Fahrenheit. When foods are held between 40 degrees Fahrenheit and 140 degrees Fahrenheit, bacteria can really grow rapidly. Ang pagkain ng pagkain na nasa danger zone maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagtatae. Ayaw naman natin ng ganon, di ba? Ang malamig na pagkain naman ay dapat panatilihin sa mas mababa sa 40 degrees Fahrenheit. Ito ay makabuluhang nagpapabagal o nagpapahinto sa paglaki ng mapaminsalang bakterya. Ang malamig na temperatura ay tumutulong na mapanatili ang orihinal na lasa at tekstura ng malamig na pagkain. Halimbawa na lamang ang mga salad na nananatiling malutong, ang sorbetes na nananatiling matigas, at ang mga produktong gawa sa gatas ay hindi mabilis na nasisira. Halimbawa din ang kanin na maaaring ilagay sa refrigerator para mas matagal ang shelf life at mapabagal ang pagdami ng bakterya nito. Ngunit nagbabago ang tekstura at may posibilidad na babawasan ang nutrisyon nito. Maraming pagkain ang madaling masira at nangangailangan ng pagpapalamig, tulad ng mga produktong gawa sa gatas, hilaw na karne, pagkaing dagat, lutong tira at hiwang prutas at gulay. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling malamig ng pagkain, pinipigilan mo ang bakterya na dumami sa mapanganib na antas. Same as hot foods, ang pagkain ng malamig na pagkain na uminit at nagbigay daan sa paglaki ng bakterya ay maaaring humantong sa pagkalason sa pagkain na nagdudulot din ng mga sintomas tulad ng pagduduwal, pagsusuka, pagtatae at pananakit ng tiyan. Para masaya ang inyong salo-salo, siguraduhing ligtas ang inyong pagkain. Ang pagpapanatili ng temperatura ng inyong pagkain ay mahalaga para sa kaligtasan, kalidad, kasiyahan at kaginhawaan. Tama. Now I know, totoo. Kasi 'di ba syempre, especially dito sa Baguio City, hindi siya ganun kabilis na magkaroon ng bakterya ang ating pagkain because of our weather. Nakaano rin siya, iba yan sa ating probinsya na sobrang init. Kasi sa probinsya, kapag iniwan mo lang yung kanin doon and natakpan mo while siya mainit, doon po magbibuild ng bakterya. Kaya na po napapanis po ang pagkain doon sa probinsya ng mabilisan kaysa dito sa Baguio City. Di ba totoo? Minsan, nagluto ako ng nilaga. Nasa Manila kami, nagluto ako ng nilagang baboy. Na iwan lang siya for a night. Kinaumagahan bumubula na siya. Hindi na pwede. So, dapat pag yung mga ganun, yung mga hot food, nire-ref mo yan. Yes, exactly. Para pagdating sa umaga, ipainit mo siya ulit. Kaya nga. Pero alam mo ba, ang pagkain ng mga Pilipino talaga, mas masarap kapag pangat. Pangat? Yung tapos na overnight, ganun na siya. Pangat. Okay. Pangatlo, pangapat, panglima, yun ang tawag mong pangat. Oo. Anong ulam mo? Pangat. Pangatlong ulam na namin yung adobo. Kagabi, parang ganon. Sa pamilya namin, hindi kami nagpapangat. Ay, real? Mayaman! Hindi! Oo. Hindi may kaya sa buhay. Nakaka-LL. Oo. It's just that matatakaw kami. That's why okay. nauubos ang aming food sa house. Hindi ako kami hindi ako nagpapangat. Why? Wala akong ref. So, isang luto, isang kain. Bakla, isang kain, isang tukay. Hindi, isang luto, isang kain. Kunyari, pag nag-adobo ako, ang dami-dami. Pero syempre, wala naman akong pagre-refan. So,
Dito siya, naka-store. Dito mo na lang i-store, okay Oo, lang din naman yun. agad-agad. Pero ang Mm-mm. sarap, no? Totoo. Meron yung minsan, ang hirap din talaga kumain ng yung dapat na mainit siya, kakainin mo siya ng malamig. na. Kagaya ng papaitan. Ay, yan naman ang wag niyo pong kakainin. Oo. Mga sinanglaw, mga kaluskus. Mm. Oo, pag kinain niyo po yan, hindi po yung karne o yung sabaw ang makakain niyo, yung mantikang Tika. tumigas. Oo. Totoo yan. Oo, It's eating... bulalo. Yan mga Diba? yan. Oh my Hindi yan yung goodness. parang... Tapos ang subukan nyo rin kumain ng ice cream na. na mainit na. O, Ang labas niyan, yogurt. yogurt. Ano pa ba? Ano pa ba? Sarap. Yung spaghetti ni ref. Kainin mo siya ng ganun lang, matalamig. Oh, Ewan ko lang, di ba? Oh my gosh, ang iniit na. Ay, ang sarap ng spaghetti. Sabi ko, hindi ako gagastos ngayon, pero mapapagastos yata ako dahil sa usapan natin sa Morning Balitaktakan. Totoo. Parang gusto ko ng Oo. ano. Gusto ko ng sinigang. chicken. Chicken? Mm-mm. Kinikrave mo siya ngayon? I always crave for chicken talaga. Any kind of luto will Ng do naman. chicken? Yeah. Fried. Tapos Fried. grilled. Tapos, Wow. may isa pa eh. Oh, steam. Oh, Ah. pero magaling na nga ako mag-steam. Mag-fry. Mag-fry, hindi masyado. Kaya ini-steam ko na lang siya. Kasi Mm. ilalagay mo lang lahat doon. Tapos hayaan mo na yung steam. kumulo-kulo. Sarap! Ayaw ko. I shall love it! Ako, ano bang kinikrave ko ngayon? Ha? Si Rico. Oy, weird. Hindi, pero, hindi, sinigang talaga. Sinigang Sinigang na na? liempo Sinigang na liempo? ng baboy. Ay, totoo ba? Iba talaga yun. Tapos, malapot-lapot because of the gabi. Wow, Tapos grabe. may kangkong, tapos maraming kamatis, tapos ang asim-asim. Ayaw ko. Oo, tapos ayoko ng malamig. Ayoko nung malamig. Hindi, ako naman talaga, pag mga ganitong panahon, ang gusto ko lang talaga, yung plain soup, clear soup. Clear. Oo. Egg Yung drop? very clear lang talaga siya, pero flavorful. Napanood ko kasi siya sa Bon Appetit eh. Gusto kong tikman yun. Masarap. Meron Sa mata. Sa mata? Kasi pinapanood mo. Minsan ganun na lang yung ginagawa ko eh. Ganon. Para hindi ako nagsasayang. Mm. Manunood na lang ako ng mga food wars, mga ganyan. Mukbang? Ay, hindi, oo, nagmumukbang. Nanonood akong mukbang. Tapos feeling ko nabubusog na rin ako. Ay, hindi. Empath kasi ako. I can feel yung nararamdaman ng taong pinapanood ko. Ako hindi. Mas lalo akong nagugutom pag nanonood ako ng mukbang. Totoo ba? Ay nako mga ka-MD, masayang ang pag-usapan ng pagkain lalo na pag ganitong malamig ang panahon.